Hello Team Authentic all over the world! Nandito tayo sa isa sa mga pinakasikat na beaches noong 90s at early 2000, ang Matabungkay Beach. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung mag-book po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Maayong adlaw here from Tagaytay! Yes! And in this episode, dagat na ba kayo? Magdadagat na tayo. Pupunta tayo ng Matabungkay Beach. And hindi ito yung magiging guide nyo kung from Manila kayo ha. Kasi nanggaling na nga tayo dito sa Tagaytay. Ito yung hotel natin. Mamimiss natin yung Lake Hotel. Sobrang na-enjoy natin yung stay natin dyan. And ang sasakyan natin ay Nasugbu na bus. And then, bababa daw tayo ng Lian. From Lian, sasakay naman tayo ng jeep papunta na ng Matabungkay. So maganda dyan, dito na tayo mismo maghihintay. Pagtawid lang ng hotel natin. Pero kung pauwi na kayo ng Manila from the Lake Hotel, doon kayo sa side ng hotel natin and then isang sakay lang, nasa Manila na kayo. So sana makasakay agad tayo para makarating na kagad tayo ng Matabungkay Beach. Ito na, may nakalagay. Nasugbulian. Tumatakbo. San Agustin. O sakay na lang muna tayo. Kahit nakatayo, go na tayo. Ay, sorry. Hindi na daw kaya. Wala na. Hindi na kasya. Kahit standing. Good luck. Meron pa naman dyan. Abang lang tayo. O dito na lang tayo para hindi na tayo tatakbo. Gamit ako natin. Oo, gamit takbo natin. Hindi rin naman pala tayo makakasakay. Okay rin lang yan. Ayan yung medyo mahirap sa DIY na pagkukommute. Kaya guys, yung pag-DIY, hindi yan talaga pangkalahatan. Yes, and then kung hindi naman kayo masyado magtitipid, huwag kayong mag-DIY. At saka syempre, kukwentahin nyo rin yung natipid ninyo doon naman sa hirap ng pinagdaanan. Kung hindi kayo sanay sa adventure, nako, ang daming nangyayari sa DIY. Minsan may mga plano na hindi naman tumutugma. Minsan may biglang takbo. May biglang takbo. Sa totoo lang din naman, isa sa pinakamasaya na journey, yung DIY. After 30 minutes, meron na. Yay! At mukhang maluwag pa. Maluwag. And after 1 hour, nakababa na tayo. Magkano yung pamasahe, Bes? 114 pesos. 114 pesos. Mahaba-haba rin pala yung biyahe. Ay, sinakyan natin. So dito pala, pagbaba, meron na mag-o-offer na diretso tricycle to Matabungkay. So pagpipilian natin ngayon kung mag-jeep tayo. Ito yung magiging palatandaan, Lian 7-Eleven. And then, punta daw tayo sa market, yung palengke. Hanapin natin yung palengke. Nandun daw yung sakayan. Ang sasakyan daw natin ay jeepney. Tapos sasabihin na natin, Alpha Market in Ligtasin. Sabihin na lang daw uli natin sa driver. Tapos nagtanong kami kung magkano ang tricycle. 400. Dalawa kami ni Enzo. So mag-jeep na lang tayo. Ito na yung New Lian Market. At dito daw yung sakayan. Ay, ito na nga, oh. Matabungkay. Oh. Ito na nga yung sakayan.
Ayan, nakasakay na tayo. Magkano yung pamasahe? 50 pesos yung isa, yung tatlo yung binayaran natin, guys. Yes, so parang hindi tayo makaabala. Nandito yung bag natin. So kung magta-try tayo, that's 400. Nakatipid din tayo ng 250. Kaya rin natin. Pero again ha, yung ginagawa namin, hindi to pang kalahatan. Lagi namin sinasabi. Kung meron naman kayong budget, of course, huwag ito yung gamitin yung way of transportation. Tsaka ito kasi, pupunuin pa siya. Yun lang yung disadvantage din. In just 10 minutes of waiting, andar na tayo. So madali lang din palang mapuno. And ilang minutes yung magiging... 24 minutes yung magiging biyahe natin. In just 24 minutes, nasa Matabungkay na tayo. Diretso agad tayo sa hotel para may pakita agad namin sa inyo. After 30 minutes jeepney ride, nandito na tayo sa tapat mismo ng Alphamart. So, akala ko Alphamart. Kasi yung instruction, Alphamart pala mismo. Akala ko ano talaga siya, as in market na market. Dito tayo hininto. Alphamart, Luyahan, Lian, Batangas. Tapos ito, pabalik na uli yung jeep. Ito na pala yung dulo yata. Nagpalit na siya ng signboard. Tara na. Ito, pagpasok nyo, mafe-feel nyo kaagad na ano siya. Para talaga siyang, ano tawag doon, resort, community. Para siya katulad sa Kamigin. Oo. Dito sa area na to. Tapos dun sa labas kasi, makikita nyo na meron ng mga nagtitinda ng mga pang-swimming. Ganyan. And then, buhay na yung area dun sa labas. Depende kung ano yung hotel. Tayo, 5 minutes walk pa. At least, ito yung mga paligid natin. Meron dito mga grocery. Tapos labas tayo mamaya siguro kapag before sunset. Sobra pa yung init. Grabe init Oo. Kaya, Nanonok eh. wag na lang muna tayong lumabas. Hintayin na lang muna natin medyo mag-sunset. Pero pagdating dito sa loob, ano siya? Medyo tahimik siya. Sa labas lang yung yung medyo buhay. Tapos ang dami na ring tindahan. Ang daming halo-halo. Diretso pa tayo, bes. Tapos ano siya? Ito yung gusto kong yung vibe. Yung very probinsya. Yung doon pa lang kami sa jeep, amoy probinsya na siya. Masiga na. Oo, when we say amoy probinsya, masiga. Oo, yung nagsisiga ng dahon. Ay, hello po! Hello po! Nakakatuwa! Talagang kapag ka magkikita. Oo, nagkagulatan lang. So, shoutout na natin sila. J&J Beles na lang Hello daw. po, nice meeting you here po. Oo, tapos nakukonsensya sila kasi nakasasakyan sila. Gusto nila kaming isakay. Sabi namin, mga 2 minutes walk na lang, okay na po At yun. saka ganun talaga, palagi sinasabi mo nakakamiss natin na pag naglalakad tayo, kayo pong buhay na patotoo na naglalakad po Oh, talaga ay, kami. totoo nga yung sa vlog nyo. Naglalakad talaga. And ito na yung ating accommodation. Ito, The Pelicans. Actually, ang dami kasi sa Agoda na nasa beachfront. Kaya lang kasi minsan sumusunod din kami sa review. Medyo hindi kagandahan yung review. So ito kasing The Pelicans, maganda yung review niya sa Agoda kahit papaano. Meron namang maganda yung review, pero Maharlika Highway. Hindi rin tumugma dun sa natin, budget natin. Ang mahal. Oo. And ito siguro mga 5 minutes walk lang siguro ito. At least ito para tayong retreat. Tingnan nyo, oh. Tingnan yung paligid natin. Gubat. Oh, why not? O tara, paano na tayo kakatok? Ito may doorbell yata, bes. Ito, oh. Wala. O, so paano na? Ayan na, pasok na tayo. Ito yung itsura niya. Oh, in all fairness naman, malawak siya. Yung parang very resort yung dating. Ay, may swimming pool din. Oh. And then by this time daw, wala yatang naka-stay na iba or meron din daw, parating palang couple din daw. At ang galing ni Kuya bes, couple din. Inassume talagang couple tayo. Ang galing ni Kuya this time. So, ito yung itsura niya. Very resort naman yung dating. Sobrang nakaka-relax. So, tama nga yung nababasa nating review. Kasi dito daw, as in peaceful. Tapos
Talagang nature na nature pa rin. Ay, may mga baby, mga abibi. Ay, ito na yung room natin kaagad. Agad-agad. Standard room. Pangalan niyo po? Number 2. Thank you po, Kuya Mark. Guys, mabilisang room tour lang tayo. Nandito tayo sa poolside. And then, dalawa yung standard room dito. Room number 1 and room number 2. So, pakiramdam namin, wala pa siyang naka-occupy o wala pang guest dito. So, kumbaga solo natin ito. At may pa-ilaw, mamaya makikita natin pagpapalit ng ilaw. Tara, pasok na tayo. Pagpasok natin, kita kagad natin yung kama. Yung iba ba naka-tiles naman siya. Pero yung dating nitong room natin, yung ano siya, ano ba tawag doon? O yun na lang, yung parang kay Lolo at Lola ulit. Oo, parang ganon. O imagine, ito pa din yung ano natin. Bintana natin, parang may mga harana. Diba? O tapos, ito yung bed natin. Bamboo. Very much ano talaga siya. Probinsya feels. Ay, pero malambot naman yung ano, yung kama. And then, bukod sa aircon, meron din siya ditong fan. Pati yung itaas, oh, yung design niya. High ceiling siya. And then, may bamboo pa din. Oh, yung salamin. Lalabas ulit si Maruha. Ito talaga nakakaloka. Yung toilet. Yung toilet nila, oh. Yung toilet. Pagbukas natin, paano pagbukas ito? Ayan, ganito. Ay, baliktad. Oh, sorry naman, Diyos mio. Mukhang magbabayad pa yata kami. Oh, eto na. Tchadan! Oh, meron namang shower. So, malamang wala tong hot shower. Pero carry lang. Kasi mainit naman yung panahon. Tapos may tabo dito. And then, tignan natin yung toilet. Gusto niyo ba makita yung toilet? O, syempre, dapat ipakita natin. Ay, puro kortina ang harangan na nagaganap. Tchadan! Ay, may bidet. Oh. And then, may flash naman. Tapos ito, ano to, Bes? Oo. May ano ba to? Wala na. Hindi na nabubuksan. Oh. So, oldie na siya. And meron tayong pa-balcony. Katabing-katabi ka agad natin yung swimming pool. At tara, baba tayo sa swimming pool. So, solong-solo natin kapag gusto natin magmingming. Ay, Bes, umaming ka. Ito yung palaspas. O, ito yung ginagawang palaspas. Ito yung swimming pool. O, medyo maliit nga lang siya. Kasi kapag marami daw ditong guest, ay naku, talagang punong-puno to. Solong-solo natin ang resort. Why not? Ganda saan? Ayaw nga mga mangga. Kuya, pag ito nalaglag sa amin na po ito, ha? Charot. Ayun o, hinog na, oh. Very much probinsya talaga. Ang laki nitong manggang to. Lalaki pa po ito. Ay, ito, oh, tinuturo ni Kuya Mark. Tama ba, Best Mark? Ang lalaki, oh. Pwede mo manghiram ng kutsilyo. Kuya, pag ito nalaglag to sa amin na to, promise. Bibili tayo ng bagoong. And then, less than 5 minutes walk lang daw, nandoon na tayo sa beach. Ito mas okay to. Medyo mas modern yung dito sa kabilang side. Oo, pero standard room din siya. Pero tingnan nyo, yung labas. Ito. Mas okay yung nila, balcony nila. It's 5 p.m. Siyempre, lakad na tayo. Para hanggang sunset, hanggang gabi, magkakasama tayo dun sa beach. And guys, nakapagpalipad na rin tayo ng drone. Kahit pa paano, nagkaroon na tayo ng idea sa paligid. Yes. O tara na. Lakad lang tayo papunta sa beach. 5 minutes walk. Ay, naku,
Napaka-promising Ang nung ganda ng sunset. sunset, no? Uy, ang ganda nung sunset pag nagkataon. Sumisilip na. Ay, oo nga. Sana, pagbaba niya lalo mamaya. Apakaganda nito. Actually, yun din yung nakikita ko sa mga vlogs and reels. Maganda yung sunset dito sa Matabungkay. Ang tahimik ng area, no? Actually, yun yung mafe-feel mo. Alam mo naman na dati, as in parang sikat na sikat tong area na to. Kasi, ang daming resort. Paglabas natin ng main road, kumaliwa lang tayo dito sa Campria Beach Resort na signage. Diretso lang daw natin to. Paglabas nito, beach na daw. Ay, sa gabi hindi, may ilaw. May ilaw naman. Hanggang gabi, sasama namin kayo pa uwi para alam natin. Ay, may mga tindahan. Oh, hello po. And then, kami lang yung mahilig sa beach pero hindi naliligo sa, sa dagat. Tambay lang. Oh. Tambay-tambay lang yung gusto natin. And popular din kasi ito doon sa mga floating cottages. Same doon sa Calatagan. Ay, oo nga, may nakita na yun akong floating cottage. Ayun, no? Ay, may Ah, mga may water banana- activities. may banana boat. O, yun naman pala eh. So, dito talaga naman. Beach naman yung vibe niya. At ito pa, naririnig niyo ba yung naririnig namin? May kayo, Video, okay. Ay, super high. Ay, super low tide. Ay, yung mga guest yata nandito sa sa beachfront. Tingnan natin kung maraming tao. Ang tahimik, no? Tama ba itong pinagagawa natin? Dito tayo dumaan? O paano na? Ang low tide naman. Ang low tide. Ay, oo nga, ang nangyari. Ang ganda ng sunset. Uy, bakit parang ang tahimik ng ng beach dito? Nasaan yung mga tao? Ay, hinahanap daw natin yung mga tao. Nasaan yung mga nakita ko nung Holy Week sa TV Patrol? Baka doon banda. Oo nga, baka doon banda. Baka nandito tayo sa kabilang side. Tingnan nyo, oh. Super low tide. Ay, may nagje-jet ski. Naku, nasa yata tayo. Kabilang side. Hindi pwede yon. Dapat doon tayo kung saan nagkakagulo. Ang tignan natin kung pwede tayong dumaan dito, tumudtod tayo dito. Pero parang wala, no? Kapag hindi, ang gagawin natin, iikot tayo doon sa main road. Ay, hindi naman main road. O doon sa road. Pero dito, tignan nyo. Parang hindi nga dito, advisable na mag-swimming. Ito yung dagat niya. Tapos, ang dami ring lumot. And then, dahil nga sa sobrang low tide, saka rito magmimingming. Ayun, ngayon ang laking bagay ng mga may floating cottages. Kasi madadala sila dun sa medyo malalim. Diba? Punta tayo dun sa kabilang side. Kaya pala mas tahimik dito sa area na to. Hindi dito ang main ganap. Wala tuloy kami makita mga restaurants. So habang nagpapalipad sa Enzo ng drone, ako na may mag-explore sa inyo dito sa baba. Ayun, meron naman mga water activities. Kaya nga lang, wala masyadong nag-a-avail. Ayun yung mga nagsuswimming nga, tama. Nakaano nga sila, floating cottage. Kaya nandun sila sa medyo malalim. Hindi may nakikita rin kami mga nagje-jet ski. Mga nagje-jet ski doon. And then, ito naman yung mga nag-avail ng floating cottages. Ang alam namin, nasa 2,500 to 4,000 pesos yata siya, depende sa size. So, magtatanong tayo. Hanapin natin kung nasaan yung maraming floating cottages. May banana boat pa dun, no? Ganda ng sunset. Pag bumaba pa to ng very light, ang ganda niya lalong tignan.
Naku, ninamnam na namin yung sunset. So malamang ang maabutan natin dun sa kabilang side gabi na. Gabi na. Okay rin na rin yan. Kadilim. Ang importante, nakita natin yung both sides. Tara, hanapin natin kung nasan yung main ganap. Kasi nandun yung mga restaurant, doon sana namin kayo gustong iikot. So hindi pala siya dito if ever sa side ng hotel natin. Pero actually, lahat ng ito, puro to accommodation, no? Pero yun nga lang, lumungkot na talaga siyang tignan. Mas para kang nasa Mars. Akala mo naman nakapunta na ng Mars. Tignan natin kung kaya nating maglakad dito sa mga bato. Kapag hindi, lalabas talaga tayo sa daan. Ay, ito rin pala, may daan din pala dito. Meron naman pala mga iskinitang pwedeng labasan. Pakiramdam ko best doon sa Alpha Mart, malapit. Oo, kanto-kanto lang naman siya. O, tara. Sino? Ayaw, naglalakad silang lahat. O, doon din tayo dumaan. Sana hindi nga lang madulas. Ayan na, nakapagtanong na tayo. Hindi pa raw pala ito yung mismong Matabungkay. Ligtasin pala to. Ligtasin Beach daw ang tawag dito. Pero kasi kapag nag-book ka, ang nakalagay kasi talaga sa lahat, Matabungkay na tong area na to. Siguro kasi yun yung popular. Natitigilan talaga kung ganda ng sunset sa Oo. So tara, lakad lang daw tayo. O carry lang yan. Carry lang naman sa amin maglakad. Pakita na lang namin sa inyo there. Ay, arte nung there. Kung ano yung mga hotels na nandoon mismo sa ganap. Mas marami na ditong cottages. Eto. Pakiramdam ko ito yung mga pang-overnight. Anong resort to? Bes, ang ganda, oh. Tara, tignan natin. Para sa sige. Halekay. Haletay. Halekay Resort. May swimming pool din. Maganda siya. Para sa mga mag-overnight din siguro to. Tapos, meron ding floating cottages. So, ito parang puro cottages yung nandito. Floating at saka hindi floating. Nandito sa side na to. Diyos mio. I can't imagine nung Holy Week kung gaano talaga karami yung tao dito. Kaya lang parang hindi siya swimmable. Oo, nga siguro floating cottages. Oo, tingnan na nga natin. Na lumapit kami kinina sa tubig, parang hindi siya ganun kaano. Baka nga kapag lumayo. Ay, ito na nga. O, tignan nyo. Naka-uniform sila. Ang saya nila. The Red Team. Dito nga yung mga company outing, reunion, ganyan. Anong hotel to best? Pakita natin sa kanila. Kasi ito, may mga tindahan na. O, ito yung merong tindahan at saka nagbibideo, okay? Ariet Resort. Ariet Beach Resort. O, tara, lakad pa tayo. So ito, nasa ganap na kayo. Pero yung totoo lang sa true lang. Kung ano yung tubig naman doon, sa malapit sa hotel natin, ganun din yung tubig dito. Naiba lang yung dami ng tao. Oo, naiba lang yung dami ng tao. Dito may mga tindahan na. Ayan o, ang daming mga sari-sari stores na nasa beach mismo. O tara, basta kapag meron tayong nakita na mga resort or hotels, pakita namin sa inyo. Ito, ang dami na. Sana makakita tayo ng maraming restaurant para meron tayong mga pagpipilian. Ito yung isa sa mga popular beaches dito. Hotels and resort dito. Kaya lang, base nga sa nakita ko, medyo siya, pricey. For us lang naman. Ito yung The Coral Beach Club. Ayan. Kung gusto niyo, ang daming abibi. Oh. Hi mga bibi. Walang tataho. Walang tatahol. Isa lang tumahol dyan. Tahol lahat yan. O, ito. Coral. Ay, ang ganda. Ito na yung mga foreigners. Nandito sila. Ayan, Coral Beach Club. Hotel, restaurants, and bar. Ang ganda ng area nila. Ito na. Ito na yung hinahanap natin, bes. Ito na yung may mga nagtitinda na ng salbabida or nagpaparke labayan. Ang ganda nung Coral Beach Club. Oh, ito. Mas marami na yung mga floating cottages. At tapos wala ka na masyadong suswimmingan. Kasi yung mga floating cottages, dyan sila nakaparada mismo. Sige, lakad pa tayo.
Tignan natin kung saan tayo pwedeng kumain. May goto sila. O may mga goto. Ay, ito. Kainan din. Hello po. Ito barbecue, goto. Hindi pa sa beach. Grilled siomai. Thank you po. And ito, another tindahan ulit. Watermoon Beach Resort. Nasaan? Ginagawa pa lang siya. Ayun. Oo nga. Water Moon Beach Resort. Oh. Ginagawa pa lang or nire-renovate. Ay, pwedeng mag-camping, mag-tent. O, eto na nga yung ganap kasi nandito na yung henna tattoo. Carry lang, parang mga 10 to 15 minutes walk lang naman sa accommodation natin. Kami okay lang yun. Ay, ito na yung tubig, makikita na natin. Medyo maputi naman. Parang yung tubig din sa sa Kalatagan, nagmingming tayo sa Kalatagan. Pero again, ayan, makikita nyo ulit yung mga kalaban natin, mga plastic. Andiyan din sila. Sinakop na rin nila pati ang dagat. Next resort. Naku guys, isa to sa mga nakita namin na beachfront. Itong Sea Breeze at saka Rendezvous. Kaya lang, hindi ganun kaganda yung review niya. Nasa 4,200 pesos siya by this time nung tinignan namin. Ayan, ang ganda pala ng location niya. Yung location, maganda siya. Pero syempre hindi naman namin alam yung sa loob. Mas marami nang tao dito. Nandito pala sila. Ay, okay. Lakad tayo dito. Nandito yung swimming area. Dito, walang nagdadak. Merong siyang portion na pang swimming lang. Ay, grabe to. Ito, promise. Ito yung hinahanap namin, yung puro restaurant. I mean, kainan, tindahan, tapos dagat. Ito na nga siya. O, nandito yung yung swimming area. Ayan o, dito, wala nang nakadak na mga floating cottages. Hanggang dito yung floating cottages. And ito yung dagat niya. Tara, lusong tayo ng very light. Ito yung lulusungan natin. Ito yung tubig niya. Malinaw naman sana yung tubig. Lusong tayo hanggang tuhod lang. Malinaw naman siya. Ganda ng sunset, no? So, nandito pala yung swimming area. Daming tao dito. Meron pa nagba-volleyball. Kaya kung gusto nyo makigulo, dito kayo sa side na to. Mas marami ng tao. Ayan, dito medyo naiba na yung vibe. Parang na siya. Basta yun, para siyang paano ba? Community na nagkaroon ng dagat. Ganun na yung dating niya. May nagbabalibol. Lahat ng ganap. Mga tindahan. Oo, tatakbuhan. Ang daming abibi. Ito pala kito pa, nililinis. Oo, nililinis naman. Ito, mga maliliit na accommodation. Norma Casa Verde. Actually, hindi kasi nababasa ko. Para siyang, kumbaga, yung mga homestay. Ganun siya. Yun dito sa part na to. And ngayon nga daw ata kasi parang camping na yung uso dito. Or yung nag-overnight lang na nasa cottage. Ang dami ng kainan dito. Hanap tayo. Gusto ko naman ngayon,
Barbecue. Hindi yun, kasi nandito tayo sa Batangas. Alam mo kung ano naisip ko? Lomi. Lomi, Batangas. Meron kaya dito? Makakahanap ko yan. O, sana makahanap tayo. Ayan. Meron ditong area for swimming. So yes, mukha namang enjoy silang lahat. Kasi iba meron silang dala na sarili nilang chair. Ready for camping. Ayun na doon ng beso. Para may mga barbecuehan na doon. Doon tayo. Doon tayo sa mga may pailaw. Hello po. Ito yung mga barbecue. Ay, may nagbibidyo. Okay. Ayan. Barbecue. Hot dogs. Hello po. O, tara. Doon pa, meron din doon. Merong ano dito nag-video okay. Ayaw ni YouTube. Alam mo, pinag-video okay nila. Tatlo silang tindahan, tatlo silang magkakatuloy ng video Oo, okay. tatlong tindahan, tatlo sila may Tapos video sabay okay. kakanta. Ang kulit. Nakakala. Ito din. Oh, ilang steps Ito, lang. may video okay din oh. Oh, may video okay din. Diyos me. Tingnan. Pare-pareho rin ng tinda. Ito din, barbecue din. Oh. Barbecue. Hot dog. Ano, ihaw-ihaw. Oh. Ay, ito nga, oh. Paglabas dito. I love Matabungkay. Paglabas dito. Oo, sa 7-Eleven. Matabungkay Beach. And then yung paligid, eto na. Puro pasalubong. Mga pang swimming. Ay, 5-star. Ayan. Fried chicken. Dito nga talaga. Sweet corn. Siomay. Nandito pala yung mga tinda. Oh, ito din, barbecue. Barbecue ulit. Karinderya. Pero parang hindi natin ito dinaanan kanina. So alam mo na, mag-Google Map na lang. Pero pakiramdam ko, wala naman ito 20 minutes. Ay, hindi, dumaan tayo dito. Dumaan ba? O ayan, 7-Eleven. Ay, ito na yung nakita natin kanina. Sabi ko yung pagpasok. Oo. So kung hindi doon yung accommodation natin, dito lang tayo dapat sa 7-Eleven. Oh. Matabungkay Beach na. So if ever, magdi-daytour lang kayo, magpababa kayo sa 7-Eleven pagsakay nyo ng jeep. Nasaan? Hayo nga. Dire-diretso. Medyo malayo-layo rin pala tayo. O, dito puro restaurant na, kainan. O, dito buhay na ba? Ito yung sinasabi ko pala kanina ng buhay na area. O, ayan, o. Ang dami ritong kainan. Ang sarap din dito, o. Ano naman to, bes? Kainan din. Ay, samgyup. Nakakatawa yung sabi. Ay, tingnan nyo naman, o. 239 pesos lang. Korean food, lunch buffet. 11 a.m. to 3 p.m. lang. Oh. Diba? Ito, bulalo. Ay, ito, lomi. Ito yung wala doon. Ito yung gusto namin, oh. Lomi overload. Alik ko, dito lang tayo sa mag-inasal tayo, tapos lomi. Okay, let's go. Tara, dito tayo. Ay, may halo-halo din sila, oh. Oh, tara na. Let's go. Ito na yung ating Lomi Overload na hindi mo na makikita dahil sa toppings. Overload talaga. Ito yung 180 pesos. Ito yung sahog niya. Shanghai. Ayan, meron siyang Shanghai. And then, chicharon. Liver. Atay. And then, itlog. May daw kikiam yan eh. May kikiam. Ito yata yung kikiam. Ano na siya. Ay, squid balls pala. Kikiam, yan. Ito yung kikiam. Okay. And then, ito yung noodles. Sobrang lapot. Oh. Parang pareho rin siya nung yung nakain natin last time, chami. Di ba ganito? Ayan ang lapot di ba? Yung sa Puerto Princesa, Puerto Galera, yung kinain natin doon. Ayan lapot. Tapos ito naman yung sa akin. Ito yung paa. 140 pesos siya kapag isang rice lang. Kapag nag-only rice ka, 150. And ito naman yung kay Enzo. Pecho, 160 pesos. Kapag nag-only rice, 180 pesos. O, tara na. Let's eat! Simulan na ang tikiman. Ito na.
Sando kita ng lomi mo. Oh. Oh, tingnan niyo sa... Oh. Oh. Grabe yung lapot. Palaputan talaga, oh. Oh. Oy. Pag nagsaling guys, isang portion mo lang. Oh. Diba? Ito muna yung gusto namin tikman. Kasi nga kapag sinabing Batangas, kailangan may loming Batangas. Iba to sa atin. Yung sa atin namin kinakain natin loming masabaw, diba? Maraming salamat po. And of course, naghalo-halo tayo. 150 pesos. Overload siya. Pero dahil sa dami ng hindi ko pinalagay, ang bait ni ate, pinayagan ako ng dami hindi papalagay. Ayan, kumunti yung sahog. Pero kay Enzo, ano yan? Siksiklig-lig, umaapaw. Kasi overload to. Oh. So 150 pesos. Ay, ito, panalo na to. Ang Gusto lapad niya ko talaga. yung nilalagyan pa siya po. Toyo, yes. Kamusta? Yun lang. Dahil sa malapot siya, yung parang hindi na siya mainit. Unlike kasi yung totoong sabaw, di ba? Maano mo yung init. Ito yung chicharon. Ito kumbaga, hindi mo na ma-experience yung loming umuusok. Ang kapal. Kapag sobrang init talaga. Yung chicken, natikman ko na. Yung chicken, masarap yung pagkakamarinate. In fairness, masarap yung chicken. Yung chicken, pinapalakpakan. Kanina kung titignan mo siya, baka akala mo dry. Hindi. Masarap yung chicken, wala pa akong sausawan. Sarap yung chicken mo, habang niluluya mo siya. Yung loob may lasa pa rin. Ano, nagiging Oo, hindi yung balat, yung may lasa. Pati yung loob. Pabalik na tayo. Alam nyo, medyo nakakasad ng very light. Kasi oras ng kain ngayon. Pero tignan nyo, halos lahat, walang laman. Halos lahat, walang kumakain. Nagsimula kaming kumain hanggang matapos kami doon sa kinainan natin, wala kaming nakasabay. Nakakasad lang. Kasi syempre, lalo na siguro yung mga nakapunta pa dito before pa, yung mga 1990s. Papa Oscar. 1990s. Charot lang. Yun ano siya. Oo. Nag-name drop. Mag-name drop ng mga age. Diba? Yung mga nakapunta rito before, for sure ngayon, madi-differentiate ninyo yung naging laking pagkakaiba niya. Kami kasi hindi naman. So, dito na tayo dadaan, pero labas pa tayo dun sa beach. Pakita namin sa inyo na ganitong oras. Silip muna tayo. Kasi dito naman sa side na to, hindi nga siya nawawalan ng tao. Ayun, may dating ng dating. Yung mga nag-overnight nga siguro, ito pala barbecuehan. Ang dami nyo rito pagpipilian ng pagkain, guys, ha. Magpapakaanis kami, kumain kami doon kasi hinila kami ng aircon. Grabe kasi talaga yung init by this time. So again, sa mga ka-authentic nating mga lolo at lola, buntis, at mga may high blood, naku, wag po muna kayo maglalabas as much as possible. I-postpone nyo po muna yung travel. Or basta gagawa tayo ng mga vlogs na hindi naman masyadong babad sa init. Siyempre, staycation. Charot! Maiway. Maiway na lang. Ay, sarado na dito. Tayo sa kabila. Ay, may shawarma na. Kanina wala to. O, kapag kagabi. Hindi rin kasi tayo rito makakain kanina kasi nga may mga nagbibideo okay, ayaw ni YouTube. Ay, puro inuman na. Naging inuman na siya. Naging inuman na tong area. Kumbaga, yung buhay na area na lang, yung dito sa paglabas ng arko. May cotton candy pa. And then, may mga laruan pa dito. Naging inuman na din. Nagpalitan nyo na siya. And video okay's life na. O tara. Balik na tayo sa accommodation natin. Baka mga 30 minutes walk pala kami. Mag-pray na tayo kasi baka yung dadaan natin ma-dilemma. At saka maraming abibi.
Wala rin dito mga tricycle, oh. So, Ano nga, means of transportation kaya dito yung jeep, di ba? jeep. Wala na Probably rin jeep yan. na ganito. So, motor talaga. Ipag-pray natin na maliwanag yun dito. Pero pakiramdam ko na maliwanag. Oh, sige. Let's go. Walkathon na tayo. Ayan, kapag ka dito kayo nag-book sa hotel na pinagbukan namin, eto, ang dadaanan ninyo. Okay kung grupo kayo kasi ang ganda nung area naman natin. Tahimik, para kayo nasa private na lugar. Tapos solo nyo pati yung pool. Kapag ka grupo kayo. Pero imagine nyo kung mag-isa lang kayo. Medyo hindi siya advisable kapag ka mag-isa. Tapos yung gusto niyo lumalabas na ba? Kung yung gusto nyo lumalabas-labas, mahihirapan kayo. Tapos lalo na pag nalaman nyo nga, na solo lang kayo dun sa hotel by this time. Ayun, madilim na siya. Wala na. Wala na Wala kinakita. Kaloka! Nakikita nyo pa ba kami? Ang Charot. nagsisilbing ilaw natin guys, yung mga sasakyan na dumaan. Mga sasakyan. Tsaka meron namang mga poste. Mayroon pang poste. Tapos nadaanan tayo nung kinainan natin. Ay! Saan kayo? Sir, matulay na nila ako. Alay na nila kayo. Ay! Ang ingay. Pang-tuwa na. Oo. Gulat na gulat talaga siya. Ito yung dadaanan nyo. So again, nung nire-research kasi natin siya, pag tinignan nyo kasi siya sa Agoda na map, ang nakalagay kasi lahat yung Matabongkay Beach. Dire-diretso siya. Yun pala, may sityo-sityo. Ang haba pa. Ang haba pala ng sityo nito. Taray! Nakarating. Ay! Oo nga pala si Enzo, oh. Pina-take out niya nga pala yung ano niya, yung chicken niya tsaka rice. Kasi baka hindi namin maubos yung lomi. Ito na yung accommodation natin, nakarating naman tayo. Yung accommodation natin, maliwanag naman. Ang hindi, yung paligid. And si Kuya daw ay 24 hours na bukas. Ay gising pala. So katuklan daw tayo. Bubuksan natin ang ating Ito yung ating hacienda, ang ating mansion. Ayun si Kuya kaagad. Oh. Magpe-fiesta po ba, Kuya? Sa 21 pa. Oo. Sa April 21 daw ang fiesta. Actually, kung grupo kayo, may enjoy nyo dito. Ang dami nyo kasing matatambayan na parang exclusive lang sa inyo. Ayan, katulad dito. Sa harapan ng pool area. Tapos may fireworks pa doon. Why not? So, may enjoy nyo naman siya. Kung mas marami kayo. Ayan yung room natin. Kapag ka nga pala nag-book kayo sa Agoda, nakalagay dyan, cottage room. Tapos kaya kami nagtanong sa kanila via email, kasi sa Agoda hindi nakalagay kung air condition. So air condition naman siya. Good morning, everyone! Hi guys, magandang umaga sa lahat. Siguro naman by this time, nakita nyo na itong Matabongkay Beach, maganda talaga siya kapag ka-high tide. Tama yan, kasi itong shoreline na to guys, nagkakaroon siya ng swimming area. Yes, kung baga mapifilm mo, ay beach na talaga siya. Alay kahapon na low tide siya. And then ngayon, buhay na rin tong area na to. Kahapon kasi, nung nagpunta tayo dito, walang tao, kaya akala namin, ay hindi yata dito yung ganap. Meron din palang ganap dito. Mas kaunti nga lang. So, tignan natin mamaya doon sa Matabongkay Beach. For sure, mas marami. Lalo na't Saturday ngayon. And doon tayo mag-breakfast naman para mas may pakita namin sa inyo ang ganap
Wala nga pala tayong breakfast nakasama doon sa hotel natin. Kaya maghahanap tayo. And oo nga pala guys, yung Smart nga pala, walang signal doon. Yung Globe meron. And then yung Wi-Fi, okay naman siya. Lagay na lang namin sa ibaba yung speed test. Nakapag-upload tayo ng video. Oh, gumanda na siya. Ngayon kita-kita na natin yung tubig. Ayan. Lalo na maliwanag. Makikita nyo na malinaw yung tubig. No, kailangan pala talaga umaga pa lang nandito na para makita nyo yung ganda ng Matabungkay. Ay, ang dami ng tao, oh. Oh guys, napadaan tayo. Meron ditong mga nag-ooperate ng mga balsa. Ito daw ganitong balsa ay 2,500. 25 packs na. Oh. Mura na din to kung 25 packs. Diba? Pakita namin sa inyo. Ay, malaki naman siya. Pero kapag ka daw holiday, nagiging 5,000 pesos. Parang mas na-enjoy namin siya ngayon. Ito yung kagabing nilalakaran natin na walang katubig-tubig ngayon. Titignan namin kung makakatawid kami kasi nandun yung daan papunta doon sa Matabungkay Beach. And then naranasan na natin kagabi, doon tayo dumaan sa road. Mas malayo. Oo, mas malayo. Dito malapit lang, mga 15 to 20 minutes na yung maximum. Kagabi parang inabot kami ng kulang-kulang 30 minutes. Tignan natin kung makakadaan tayo, kung hindi tayo masyadong mababasa. Kung hanggang hips lang, kaya rin na yan. Malalim. O tignan yung mga bata ngayon, nakakaligo na sila dito. Mas gumanda talaga siya nung umaga na. Tapos yung mga cottages, ayun, may mga tao na talaga. Unlike kagabi, kahapon, wala masyado. Okay naman na to. For overnight or day tour, yung nasa balsa lang kayo, carry na. Ano bes, makakadado. Ay naku, kay ate hanggang binte. Hanggang hita kay ate, oh. Ice cream yata yung tinda ni ate. Pwede dyan? O, akyatin na lang natin. Diba? Dahil ayaw nating magkalsada, dito tayo. Nilagyan natin ng kaunting adventure. Charot! Rock climbing. Nilagyan natin ng kaunting rock climbing para magkaroon ng variety na papanood. For the vlog! Hindi kasi hanggang dito. Dito kasi na siya. Hanggang hita. Oo, hanggang bewang. Ayaw pa naman nating mabasa. Ayan dito, puro bato na yung dadaanan naman natin. Dito, pwede na tayo dito dumaan, bes. Ayan. Papunta doon sa dinaanan natin papuntang beach. Ang saya nila, oh. Nakakakita ako ng pansit. Hello po. Ay, si ate, nagtitinda ng ice cream. Ang sipag ng mga Filipino, no? Tara, punta na tayo sa beach. Paglagpas natin dito, ito yung tinuturing naming boundary. Ito na for us, yung Matabungkay. Pero parang mas high tide, bes. Sige, tignan natin. Mas high tide na dito. Aras hindi man tayo naligo, nakakapaglusong-lusong tayo. Diba? Ayan, oh. Mas high tide na dito. Kahapon nakadaan pa kami dito. Oo. Ayan, ito na mismo yung Matabungkay Beach. Yung hilerang yan, oo. Actually, maraming isda. So what more doon sa gitna? Kasi kapag lumipad yung drone, kapag lumayo siya, ang ganda ng dagat sa malayo. Saka di ba may mga nag-snorkeling? O may mga nag-snorkeling na din doon sa malayo. The best thing to do nga, kung gusto nyo ma-enjoy yung dagat talaga, magbalsa. Para nandoon kayo mismo. Nasa Matabungkay Beach na tayo. Ang dami ng tao dito, oh. Ang saya. And talagang mafe-feel mo talaga na beach vibe, Uy, meron pa sila mga, bes, merong Shanghai. Ito pa, meron silang baon.
Ang saya nila. Etong ano, Matabungkay, pang ano talaga, family. Buong barkada. Yung pang maramihan. Ngayon masarap magbalsa, mag-swimming. Yung kahapong sinasabi namin sa inyo na walang swimming area, na puro balsa, hindi pala. Kapag ganitong oras, buong ano naman pala, Matabungkay Beach, pwede mong pag-swimmingan. Ayan o. Kasi siguro kahapon, low tide, kaya yung mga balsa, nakatabi na, at saka, gabi na. Pero kapag ka umaga, wala sila dito. Ang laki pala ng swimming area. Yung iba naka-tent lang. Ay, go! Kung gusto nyo ng day tour sa Matabungkay, kahit yung whole day, kahit hindi kayo rito mag-spend ng overnight, pwedeng-pwede. Ito hindi natin napapansin kagabi or kahapon. Pino naman siya. Oh. Parang grayish. Oh, grayish. Pero yun nga lang talaga. Medyo ano lang talaga, may mga nagiiwan lang talaga ng mga kalat. Ayan. Clean as you go. Ito, tindahan ulit. Ganito naman ngayon yung gusto naming kainan. Yung parang tindahan lang. Papaluto kami pansit canton, ganun. Hello po. Ayun, dami na tao. Good morning po. Thank you po. Ayan. Ay, may nagbibideo okay pa din. O, dito buhay na ulit. Pero unlike sa Kalatagan, guys, para kayo nag-tour doon kasi as in nililibot kayo sa Yes. iba't ibang beaches. Oo, meron kunyari Jellyfish Island, Ganon. Little Boracay. Tapos dadalhin pa kayo sa gitna mismo ng dagat. Yes. Maraming Thank you, salamat kuya. po. Magkano po yung ganyan, boss? Bali, pagka-package siya, island hopping, white sand, snorkeling, 250 per head. Ah, okay. Ngayon, pag snorkeling lang, white sand, 150 per head lang. 150 per. Pero Kasi- ilang tao dapat, boss? Pwede naman kahit ilang, kahit 12, kahit 10, Ah. kahit 8. Pero for example, dalawa lang, hindi pwede. 1.5 po kayo. 1.5, okay po. Oh. Just in case ito yung number ni Kuya Marco. Para may contact na kayo if ever. Oh, ito yung bangka ni Kuya. Bumubulong si Kuya, pakita daw natin yung bangka. Pakita na rin yung Marco. O, pakita na. Ayan. Kuya Marco! Ayan, O, ayan, diba? kontakin niyo si Kuya Marco just in case. Si Kuya Marco na bahala sa inyo. Hingi kayo discount. Yes. Thank you po, Kuya Marco. Thank you, kuya. Okay, bye-bye. Thank you po. Oh guys, ready na ba kayo sa main event? Oh, kumapit Ilang kayo. lakad na lang. Nagmukhang may birthday party sa lahat ng Floating ng floating cottages. cottages. Lahat talaga may video okay. Nandito na ulit tayo sa harap ng Coral Beach Club. And eto na. Maraming salamat po. Oh. Nandito na ang mga celebrants. Okay na po, boss. Thank you po. Ayun lang, may mga go-offer naman sa inyo. Much better na makipag-ano kayo. Makipag-usap kayo, tapos kung saan kayo makakamura, go. Kung kaya makipaghagal. Yes. Ito may swimming area. Nakahapon kasi ito yung wala. Ito yung hinahanap natin. Hindi naman pala. Ang saya naman nila, oh. O, ayain nyo na ang buong family. Punta na kayo ng Matabungkay. Oh, pati sunscreen available dito. Tara na. Hanap na tayo ng makakainan natin. Punta lang tayo hanggang dun sa sa Arco ulit. Sa gitna ng beach, merong sorbetes. Why not? Diba? Biglang ang saya-saya na ng vibe dito. Kung maraming tao kahapon, di hamak na mas maraming tao ngayong umaga. Nandito na nga siguro yung mga nagde-day tour lang. Oh, ang saya niya na. Ang dami na ng tao. Holiday na holiday ang feels. Dito tayo kumain kagabi. Ngayon naman, dito naman tayo sa katapat. Karinderya naman yun nandito. Para pareho nating masubukan. Grabe yung init. Ingat-ingat, mga lolo-lola. Grabe yung init po.
Tingnan natin mga Ay, oh. Para tayo nasa buffet. Oh, hello po. Ano yan? Ay, adobo, sarap. Oh, ayan. Bicol Express. Ang daming pagkain. Eh, kare-kare. Ano, napapasigaw ako. Dinuguan. Oh. And more. So, if ever lang talaga, sorry kung paulit-ulit kami, gusto lang talaga namin ipagdiinan na sobrang init talaga. Imagine, akala namin yung mga 9 a.m. medyo malamig pa siya. Naku, hindi talaga. First time hindi tumalab yung deo ko. Promise. First time niyang hindi tumalab. Oo. Pwede ba sabihin niyo? Pwede bang sabihin? Ay, para lang din alam niyo yung intense ng init. Grabe guys, Oo. as in buong katawan talaga mamamawis. Mamamawis talaga. So, kung meron kayong kasamang sino, naku, kami hindi na lang muna namin i-advise. Kung magbigay na lang siguro ng ibang alternative. Titignan natin kung makakagawa ba kami ng vlog na hindi tayo masyado magiging tutok sa araw. Kasi pag sinabing summer kasi sa Pilipinas, island, dagat. So tignan natin kung makakagawa kami ng mga pwede yung pagkalibangan ng buong pamilya na hindi naman kayo madadaran sa sobrang init. Grabe talaga yung init. Yun yung nakaka-drain sa kanya actually. Ito na yung ulam natin. Nagsarsyadong tilapia si Enzo, 120. Liempo, kare-kare, 120. And then, adobo, 90 pesos. Yung rice, 20 pesos. Yung rice natin, 25. And then, maganda naman dito, 20 lang pala, sorry. And then, ang maganda rito, meron naman silang water. Tikman na kaagad natin. Yung kare-kare, yung mga sauce muna tikman natin para masabi namin sa inyo yung lasa. Yung kare-kare masarap sa'yo. Yung sarsyadong tilapia, iba no? Iba yung sabaw niya. Actually, ano kasi sa'yo? Di ba yung sa atin yung sarsyado, yung medyo mamantika lang, tas Oo. tuyo. Dito kasi may sabaw talaga. Yung kare-kare masarap. Oo. Yung sarsyadong masarap din. Yung adobo. Ako nga. Masarap yung adobo, kaya lang kung hindi kayo mahilig sa matamis, hindi nyo mabebetan yung adobo. Yung adobo nila parang humba, yung ano. Sarap ng kare-kare, no? Masarap ng kare-kare. Guys, meron naman palang tricycle. Kapag ka maaga-aga, tanong natin kung magkano. Magkano po ang doon? Ay, 100. Dalawa na to tayo. Sige naman guys, ang init kasi talaga. So ayan guys, ito yung situation natin. Medyo mababa kasi siya. Tapos, animan pala tong ganitong tricycle. Kapag ka-anim kayo, magiging per head siya 40. Or pakiramdam kasi namin per head siya 40. Since kumbaga nangyari sa atin ni Enzo, parang special. Kaya 100 pesos. Kaya rin. Kasi grabe talaga yung init. Hindi nyo kakayanin maglakad. Kaya if ever talaga, yung accommodation na kunin ninyo, yung nandito lang sa Matabungkay Beach, para malapit kayo sa ganap. Tapos yung ganitong oras na kung wala naman kayong activity, pagkulong lang din na kayo sa hotel. And we are back at our accommodation. So, medyo nag-stiff neck ako doon ng very, very light. Medyo mababa kasi yung ano niya. Yung tricycle. Yung tricycle. But, sabi ko kay Enzo, kahit 200, papatusin natin yun. Ilalaban talaga. Oo, kasi ano talaga, sobrang init. So, at least kahit pa paano pakita namin sa inyo real situation. Hindi lang dito sa Matabungkay, ha? Kung ano yung magiging situation ninyo, kung mapipili ninyo mag-travel ngayon sa Pilipinas. Although, sa Tagaytay, medyo mas malamig pa. Or baka pati sa Baguio, sa Sagada. So, yun. Ito yung mga harapin ninyo just in case. And now, mag-recap na tayo. Okay guys, ang mabibigay namin sa inyong
sa transfer is yung from Tagaytay going dito, hindi yung the usual na from Manila papunta dito sa Matabungkay. Yes, kasi hindi naman yun yung na-experience natin. Pagdating dito sa hotel, nakatulog kami ng maayos kasi maaliwalas naman yung kwarto and then lumamig siya pagdating ng 12 midnight. Pinatay na namin yung fan, napalamig niya na buong room. Komportable naman yung kama natin. Ang haba ng tulog namin. Pero, kailangan namin magpakaanis, hindi ito yung para sa mga masiselan. Baka lang sa kwarto lang namin natapat ha, kasi medyo yun, yung medyo may mga nalalaglag, and kapag nalaglag yung mga nasa bubong, nagkakaroon na siya ng bara doon sa drainage. So, medyo nagbabaha ng very light. But, to be fair naman dito sa hotel natin, pakiramdam ko hindi lang ito. Kasi lahat ng nadaanan namin, halos luma na talaga yung mga hotels dito sa Matabungkay. And guys, itong hotel natin, good siya for barkadas and families. Kasi nung nagpa-plan kami magkape kanina, nakita ko yung common kitchen nila. Sobrang laki ng dining, meron 3 fridge, at meron ding mga 2 gas stove. Yes, so pwede kayong magluto. And kung gusto nyong mag-book dito sa The Pelicans, 2 yung pwede ninyong gawin. Pwede kayong kumontak sa page nila, mag-book kayo sa kanila direct, depende kung ano yung mas mura. Pero kung Agoda, ito yung presyo niya ngayon. 3,041 pesos. Yes, and pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go with Mel para makatipid naman kayo ng very, very light. Maraming salamat po sa mga gumagamit ng ating promo code. Kapag kayong beach yung pag-uusapan, baka medyo pakiramdam nyo hindi siya inviting, lalo na kapag low tide. So, hindi kayo makakapag-swimming ng maayos. Tapos medyo may mga kalat-kalat pa. Pero, Nung lumipad na yung drone natin guys, nung lumayo na siya sa shoreline, makikita nyo naman kung gano'n nakalino yung tubig at kalinis. yes, ganun na siya kaganda kapag malayo. Kung pakiramdam ninyo na yung ganitong vibe, yung matao, maraming balsa, is for you, then, pwede kayo dito sa Matabungkay. Pero guys, if kayo yung tipo ng tao na gusto nyo parang secluded, pwede naman. Doon kayo mag-i-stay sa sa Matabungkay Beach Resort. Kasi nakita namin doon, as in talaga siya, as in parang private talaga siya. Yung shoreline niya, konti lang yung mga nag-swimming, as in yung mga guest lang. Yes, and doon wala pa siyang floating cottages. So, kumbaga talagang private na private yung dating niya. Basta ito, pakiramdam talaga namin, again, best to dun sa mga magdi-day Day tour. tour. O kung ayaw nyo nang mag-overnight, carry lang, tapos mag-cottage nga lang kayo, mag-floating cottage kayo. Goods na goods yun sa mga may family outing, barkadas, and then yung Team mga company. building. Yes! O mga may reunion. Good sa inyo to, sa mga malalaking grupo talaga. So sana po kahit paano nabigyan namin kayo ng idea kung ano mga kaganapan dito sa Matabungkay ngayong 2026. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!